Inilabas na ng Supreme Court o SC ang resulta ng 2016 bar examination. At sa kauna-unahang pagkakataon, lahat ng nakapasok sa top 10 ay nanggaling sa law school sa probinsya. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. May napaiyak at napasigaw sa tuwa. Ganito ang eksena kanina nang i-anunsyo ng Korte Suprema ang resulta ng 2016 bar exams. 3,747 sa mahigit 6,000 kumuha ng pagsusulit ang nakapasa, katumbas ng mahigit 59% na passing rate na isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng bar exams. The 2016 passing percentage is definitely the highest, with a remarkable 59.06% based on a grade of 75%. I congratulate and doff my hat to all the 3,747 successful candidates. Mabuhay po sila lahat. Nakapagtala rin ang record ngayong taon dahil sa kauna-unahang pagkakataon, lahat ng nakapasok sa top 10 ay graduate ng mga law school sa probinsya. Top-notcher ang graduate ng University of San Carlos sa Cebu City na si Karen May Calam na nakakuha ng 89.05%. Tatlo pa niyang schoolmate ang pasok din sa top 10. Pumangalawa naman si Alana Gail Aslicchio ng Silliman University sa Dumaguete City na may 88.95%. Dalawang taga-Silliman pa ang pasok din sa top 10. Nakasama rin sa top 10 ang mga graduate ng Andres Bonifacio College sa Dipolog City, University of San Agustin sa Iloilo City, Ateneo de Davao University, Northwestern University sa Lawag City at University of Batangas. Wala ni isa man sa top 10 ang nanggaling sa malalaking universidad sa Metro Manila. Diskarte, sakripisyo at determinasyon ang puhunan ng ilan sa mga passer. Gaya ni Mary Grace Mangrubang mula Isabela na kasama ang kanyang dalawang anak sa lahat ng kanyang review. Lagi ko silang bit-bit sa review center kasi kasama ko sila. Diskarte naman ang kinapitan ng 54 anyos na bar passer mula sa Cebu na nag-review lamang sa kanyang sarili. I focus on the old bar questions. Kasi yung old bar questions, yun ang pinakamahirap sa every year. Di ba? So if you can answer the last 10 years old bar questions, para kang daring top notcher. Nagbunga na rin ang sakripisyo ng isang dating janitor sa Comelec na ngayon ay isa ng abogado. Kahit na po yung damit ko ay ilang piraso lang po, hindi po ako bumibili ng mga bago po. Kasi ang gusto ko po, matapos ko yung pag-aaral ko. Imbes na ipamibili ko po ng mga gamit, tinitipid ko po para may tuition ko po. At saka talagang wala po talagang luho sa katawan. Isa sa gawa ang oath-taking ng mga bagong abogado sa May 22 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.